Hello po mga kababayan. Dito muna tayo ulit sa ating podcast Live with Dan TM. Kasi tingnan ninyo itong mga ugali ng ating mga senador. Sunod-sunod na trahedya ang tumatama sa ating bansa. Yung bagyong upong, tumama sa Masbate, neighboring provinces, yung lindol sa Cebu. Pero ang priority ng ating mga senador, wala pa nga akong nakikitang senador na nagatid ng relief sa alinman dito sa mga disasters, recent tragedy na tumama sa ating mga kababayan. Ang priority nila mga kababayan, yung interim release, house arrest ni Digong. Talaga nakakitang klase ng mga senador. Tinamaan tayo ng bagyo, tinamaan ng lindol. Ang priority nila, imbes yung tumulong sa relief operation, si Digong pa rin ang priority. House arrest ni Digong. You see? Ganyan nakakapal ang pagmumuka ng karamihan sa ating mga senador. Sabi ni Alan Peter Cayetano, human rights are important. One thing we do not want to do is to see the former president suffer. May ganon. Si Digong pa rin ang bukang bibig ninyo na nasa magandang kalagayan doon sa kulungan. May bantay na nurse, doktor sa kanyang pangangailangan. Any health emergency, nakabantay palagi. 24/7. Natutulog sa magandang kama with complete amenities yung kanyang kwarto. Bastante sa pagkain. May malaking telebisyon. Pwedeng manood sa mga kung anong palabas na gusto niya, including news from the Philippines. Updated nga po si Digong. Whereas, yung mga nasalanta ng bagyo, walang bahay ngayon, pati yung mga nalindol. Buti pa si Kim Chiu, agad mga kababayan, bumili ng mga construction materials. Pero tingnan ninyo itong mga senador. Si Digong ang priority. Yan. I cannot imagine what the country will do if something happens to him in the detention center at wala man tayong ginawa. Ito naman si Chis Escudero. Tayo ay nagpapaabot ng pabor na boto sa Senate Resolution 144 na humihiling sa ICC na isailalim sa house arrest si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang ating boto ay hindi tungkol sa pagkampi o pagusga, kundi isang paninindigan para sa humanitarian considerations na dapat ibigay sa sinumang akusado alinsunod sa mga pandaigdigang prinsipyo ng batas. Talagang nakakasuka na po itong ating mga senador. So, dapat kasama sa panawagan sa susunod na mga rally, anti-corruption rally, abolish Senate na po. Kailangan na po na i-abolish natin yung Senado. Unang-una, ang sabi sa pahayag ni Ping Lacson, almost all sa mga senador sangkot sa insertions. Nabigla nga ako sa balita ngayon mga kababayan ni Anthony Taberna at ni Jerry Baha. Ang akala ko si Risa Ontiveros, kasi sabi ni Ping Lacson, almost all doon sa 19th Congress. Yung mga dalawa o tatlo lang daw sa mga senador ang hindi sangkot sa insertion. So pumasok sa isip ko, baka ikako si Coco Pimentel tapos si Risa Ontiveros ang hindi pumayag sa insertions. Pero sabi dito sa latest na balita, binabalita po ni Jerry Baha at ni Anthony Taberna, pati si Risa Ontiveros may bahid ng insertions. Ito, pakinggan ninyo yung kanilang programang 2x2 sa DCRH. To be fair kay Senator Risa Ontiveros, hindi lang 750 million ang kanyang insertion sa flood control. and sa buong budget Nasa 3 point ano siya? may 3 billion, 3.01 billion. billion, ano? Patingnan ko na nga Sige nga, ikaw na masabi. Hindi ako makapaniwala. Hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala. You see? Riveros, Pati si Anthony Taberna, hindi makapaniwala. Taga-subaybay, ang kanyang kabuang budget Saan mo ba nakuha yan? para sa 2025. Natawagan mo na ba, Yuel? Natawagan mo na ba Ito. sa Ontiveros? 3 billion, 3.035 billion. 3.035 3 billion, 35 million, and then 800,000 Yun ang insertion. Yun ang insertion. O yung, Kabuuan. yung amendment. Oo, yung insertion or amendments. Tapos ang kanyang flood control insertion Ay nasa out of the more than 3 billion, 750 million. ayun. Oo.
Nakita ninyo? Pati si Risa Ontiveros pala, insertions. Ganon katindi, mga kababayan. Kaya isara na lang po, i-abolish na lang yung Senado. Lahat po, may dungis. You see? Tapos ang priority nila, habang tinatamaan ng mga calamity, trahedya ng ating bansa, si Digong, house arrest na lang daw kay Digong. Yung sabi ng mga, netizens, humanitarian, sabi ni Pete Egar. Nung pinapatay ba yung mga biktima ng AGK, naisip ba ni Digong ang humanitarian reason, lalo na sa mga minor de edad na nadamay? Nasaan ang konsensya nyo? Deserving ba ni Digong ng humanitarian? Sabi ni Paul Lumakang, following your argument, Mr. Senator, then I challenge the Senate institution to pass a resolution to forthwith urging the President to pardon all PDLs of 80 years old and above ages for humanitarian grounds. Tama, sabi ko nga, pag ganon, i-house arrest na lang mga kababayan, mag-resolution din sila para kay Kibuloy. House arrest na lang si Kibuloy. Pati si Tebes. Kasi si Tebes, yung alleged na napatay ni Tebes, magsasampu man lang yon. As compared kay Digong, mga kababayan, thousands of victims of EGKs, nang sabi nga po, more than 30,000. Nakita ninyo? So anong klaseng pag-iisip ito ng ating mga senador? Talagang nawala na po sila sa katinuan. Sabi ni Danny Santos, sorry Mr. Cute, but the ICC is an independent judicial body. Sabi ni Romel Manabat Liaban, yung akusado mismo hindi naniniwala sa humanitarian law, ngayon ay humihingi ng humanitarian consideration. Mismo. Yun ang hindi natin maintindihan dito sa mga taong ito. Sabi ni Irma Clarete, just to depart from the current issue, the DDS Senator switched to a resolution of compassion concerning the once mighty Duterte, but the ICC cannot be influenced by any non-member country, which was the wrongdoing of the very same person they wish to be held house detained. Sabi ni Eduardo Hermino, quoting Morning Coffee Thoughts, the Duterte House Arrest Senate vote was mercy for the accused and betrayal for the victims. 15 senators turned it into a shield for impunity, proving their loyalty lies with power, never with justice. Correct, mga kababayan. Abolish Senate na dapat ang panawagan natin. Sayang ang pasweldo sa ating mga senador. Hindi na sila naglilingkod sa interes ng ating bayan, kundi sa interes ng mga Duterte at sa kanilang personal ambition, mga kababayan. Sabi ni Aldrin Pangasinan, legal experts say no effect bearing on the case of Digong. In ICC, it's an independent body, not political. Yun nga po, mga kababayan. Pero tinatry ng mga senador na impluensyahan yung ICC. Siguradong mapapahiya sila. Ako ang tingin ko po, gusto lang nila na pasayahin si Sara Duterte para sa kanilang mga political ambition sa 2028. Yan ang ating reading, kahit alam nila na imposible itong pagbigyan ng isang judicial body tulad ng ICC. Kahit sa local courts, ang resolusyon, intervention ng Senado or Congress, o kahit sino pa po, hindi man yan po pagbibigyan. Kasi ang korte acts on merits of the case and evidence in facts. Hindi yung dahil sinabi ng presidente, ng vice-presidente o ng senador, prenesure ng presidente or vice-presidente. Hindi yan ganon. Lalo na sa ICC. Kaya tama itong sinabi ni Attorney Barry Gutierrez. Senate resolution on Duterte's house arrest unlikely to sway ICC. Malabo, mga kababayan. But Gutierrez said, the Senate's move only underscores that the former president continues to wield political clout. So baka nga makasama pa, sabi ni Anthony Conti sa interview ni Christian Isguera. Imbis makatulong kay Digong, nakasama patuloy. Kasi patunay ito na malakas ang impluensya sa politika dito sa ating bansa ni Digong. With that, tama yung argumento ng prosecution na dapat huwag pagbigyan na ma-house arrest ito or maibalik dito sa Pilipinas for interim release.
O, di ba? Mga kababayan, imagine, pati yung mga senador, 15 senators ng Pilipinas, parang pinaglalaroan lang ng mga Duterte. Pag sinabi ng Duterte itong gawin ninyo, magpasa kayo ng resolusyon, kahit imposible, ginagawa nila na parang mga robot. O, di ba? Mga kababayan, ito yung post ni Barry Gutierrez. I doubt this will sway the ICC into granting interim release. If anything, it does the opposite by underscoring that Duterte continues to wield political clout that makes him a flight risk. Pansinin din ninyo yung mga nasangkot sa flood control kickbacks, lahat sumusuporta or sumuporta. Kasi they're hoping na pag wala na yung ating Pangulo, pumalit si Sara as President, makakaligtas na sila. Kasi pari-parehas sila ng pari-parehas ng kulay. Pare-parehas ang gawain. Birds of the same feather, mga kababayan, talaga flock together. Yan lang po ang short video natin. Atid sa inyo ng I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley from Australia. Yung mga gusto po na mag-try nito na ating product, mag-message na lang po kayo sa akin, Dante Maravilla sa Facebook Messenger. Yung mga gusto magnegosyo, mag-message kayo sa aking anak Chris Maravillas. So lagi nating tatandaan, mga kababayan, sa buhay, you become what you believe. Bye-bye po. God bless.